Hoy! Gising! Anong nangyari sa'yo? Nanginginig ang boses ni Gabriel habang inaalog-alog niya ang balikat ng babaeng nakabulagta sa pagitan ng mga kahon ng delata sa likurang bahagi ng bodega. Halos hindi siya makahinga sa takot nang makita niya ang dugong umaagos mula sa gilid ng nito, na bahiran ang puting damit niya ng alikabok at dumi ng sahig na sementado. Walang ibang tao sa paligid, 10:00 ng gabi, at siya na lamang ang naiwang nag-o-overtime para mag-ayos ng mga inventory na dapat i-deliver kinaumagahan. "Miss, gising po!" Muli niyang tawag, mas malakas, ngunit nanatiling walang malay ang dalaga. Hinawakan niya ang pulso nito. Mabilis ang pintig, mahina pero buhay. Bumuntong hininga si Gabriel at mabilis na nag-isip. Ang bodegang ito ng Villarreal Logistics ay kilala sa mahigpit na patakaran. Walang sasamang empleyado sa mga bisita, walang gagalawing gamit na hindi awtorisado, at higit sa lahat, walang dadalhing estranggero sa loob. Alam niyang isang pagkakamali lang ang kailangan para mawala ang trabahong pinaghirapan niyang makuha para sa gamot ng kanyang ina. Ngunit nakita niya ang bahagyang pagtaas-baba ng dibdib ng dalaga, ang dahan-dahang pagkurap ng mga mata nito na parang may pinipilit imulat. Hindi niya kayang tumalikod. Hindi yon ang itinuro sa kanya ng kanyang ina. "Sorry na lang kung matanggal ako." Bulong niya sa sarili habang iniyangat niya ang katawan ng dalaga. Mabigat ito, ngunit mas mabigat ang bigat ng konsensya kung iiwan niya ito rito. Kinaladkad niya ito papalapit sa pinto ng bodega, pinagpapawisan habang sumisilip kung may makakakita sa kanila. Walang tao. Kumuha siya ng lumang tela sa tabi ng mga sako ng bigas at itinali ito sa ulo ng dalaga para pigilan ang pagdurugo. "Sandali lang po, miss. Dadalhin ko kayo sa ospital." Ang maliit na tricycle terminal sa labas ng industrial area ay halos wala ng masakyan. Nungit nakiusap si Gabriel sa isang driver, nakatatapos lang maghatid ng pasahero. "Kuya, emergency po! May nasugatan ako! Tulungan niyo po ako!" Nagdalawang isip ang driver nang makita ang dugo. Ngunit nang ilabas ni Gabriel ang kanyang huling 200 piso, tumango na ito. Sa loob ng tricycle, habang umaandar sila papuntang Manila Central Hospital, pinagmasdan ni Gabriel ang mukha ng dalaga. Mga 24, 25, hindi kalayuan sa edad niya. May mamahaling relo sa pulso nito, at ang damit na suot ay tila galing sa butik na hindi niya kayang pasukin kahit titingin lang. Sino kaya ito? Bakit siya naroroon sa bodega nang walang kasama? At bakit siya duguan? "Miss, ano pong pangalan niyo?" Tanong niya kahit alam niyang hindi ito sasagot. Ngunit may kakaiba sa dalaga, isang bagay na nagpapakaba sa kanya. Hindi ito basta aksidente. May nagawa na ba siyang pagkakamali? Naisip niya ang mga kamera sa kisame ng bodega. Siguradong nakunan siya nito na kinaladkad ang dalaga. Paano kung isipin ng mga awtoridad na siya ang may gawa nito? Pinagpawisan ang kanyang mga palad. Ngunit isang imahe ang pumasok sa kanyang isip, ang mukha ng kanyang ina, si Aling Rosa, nakahiga sa maliit na kama sa kanilang apartment, humihingal habang nilalabanan ang sakit sa baga nito. "Gabriel, anak, huwag mong kakalimutan ang pagiging mabuti sa kapwa. Kahit anong mangyari, piliin mong maging tama." Yan ang lagi nitong paalala tuwing aalis siya ng bahay para pumasok. "Buhay pa ba siya?" Tanong ng driver, sumisilip sa rearview mirror. "Opo, humihinga pa," sagot ni Gabriel. Hinawakan ang kamay ng dalaga. "Kapit lang po, miss. Malapit na tayo." Pagdating sa ospital, mabilis na sinalubong sila ng mga nurse sa emergency room. Dinala ang dalaga sa loob habang pinipigilan si Gabriel ng isang security guard. "Pamilya niyo po pa siya?" tanong ng nurse. "Hindi po," sagot ni Gabriel, nauutal. "Nakita ko lang po siyang nakabulagta sa bodega namin. Dinala ko po siya rito." Tiningnan siya ng nurse mula ulo hanggang paa. Agsuot niyang kupas na uniporme ng bodega, ang mga mansa ng dugo sa kanyang damit, ang putol na kuko at kalyo sa kanyang mga kamay. "Sige, antayin niyo po dito. Kakausapin namin kayo mamaya." Umupo si Gabriel sa plastic na upuan sa waiting area.
Pinagmamasdan ang mga taong naglalakad-lakad. Ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na hangin ng ospital ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing ginagabi siya rito para bantayan ang kanyang ina noong mga nakaraang buwan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang luma at basag ang screen at tinawagan ng kanyang kasamahan. Miguel, pre, pakikover naman ako bukas. May emergency ako, sabi niya. Anong emergency? May nangyari ba sa nanay mo? Tanong ni Miguel. Ang boses ay may halong pag-aalala. Hindi siya. Ibang tao. Nakatagpo ako ng babaeng walang malay sa bodega. Dinala ko sa ospital. Sandaling katahimikan sa kabilang linya. Babae? Sa bodega? Anong oras yon? 10:00. Nag-o-overtime ako. Sige, bahala ka. Pero pre, mag-ingat ka. Baka pag-usapan ka ng mga tao, sabi ni Miguel. At may kakaibang tono sa boses nito na hindi maintindihan ni Gabriel. Sige, ingat. Oo, salamat. Ibinalit ni Gabriel ang phone sa bulsa. Hindi napapansin ang malisyosong ngiti na nabuo sa labi ni Miguel sa kabilang linya. Makalipas ang 30 minuto, lumabas ang isang doktor. Sino ang kasama ng pasyente? Tanong nito. Ako po. Agad na tumayo si Gabriel. Okay na po ba siya? Stable na siya. May malubhang sugat sa ulo pero hindi naman tumagos sa bunggo. Kailangan niyang magpahinga. Nagising na siya, pero tila nahihirapan siyang alalahanin ang mga pangyayari. Bahagyang amnesia. Normal ito pagkatapos ng trauma sa ulo. Kakausapin namin siya sandali, pero maari na kayong bumisita. Sumunod si Gabriel sa doktor papasok sa isang pribadong silid. Sa loob, nakahiga ang dalaga sa puting kama. Nakapiring ang ulo, nakabukas ang mga mata, ngunit parang walang nakikitang malinaw. Nang makita si Gabriel, kumunot ang noo nito. Sino ka? Mahinang tanong nito, ang boses ay paos. Ako po si Gabriel, Gabriel Navarro. Ako po ang nakakita sa inyo sa bodega. Dinala ko po kayo rito. Bodega? Ulit ng dalaga, parang hindi maintindihan. Anong bodega? Bakit ako naroroon? Hindi ko po alam, miss. Nakita ko lang po kayo nakabulagtas sa pagitan ng mga kahon. Duguan po kayo sa no. Tiningnan siya ng dalaga ng matagal. Ang mga mata ay naghahanap ng sagot sa kanyang muka. Hindi kita kilala, sabi nito. Ang tono ay may halong takot. Hindi ko alam kung saan ako. Hindi ko maalala ang nangyari. Okay lang po, miss. Huwag po kayo mag-alala. Nandito po ako. Sabihin niya lang po sa akin kung paano ko kayo matutulungan. Ano pong pangalan ninyo? Ang pangalan ko, huminto ang dalaga, parang may hinahanap sa kanyang isip. Alessandra Villarreal. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Villarreal. Ang pangalan na may-ari ng bodega kung saan siya nagtatrabaho. Ang pamilyang nagmamay-ari ng malaking negosyo ng logistics sa buong bansa. Hindi maaari. Ito ba ang anak ng boss niya? Miss Villarreal, anak po ba kayo ni Don Emilio? Tanong niya hindi makapaniwala. Oo, mahinang sagot nito. Siya ang tatay ko. Saan siya? Kailangan ko siyang tawagan. Wala po akong numero niya pero tatawagan ko po ang bodega para malaman kung paano siya makokontak. Ngunit bago pa man siya makakilos, bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang matandang lalaki na may kasamang 2 bodyguard. Nakasuot ito ng mamahaling suit at ang muka ay nakaigting sa galit. Agad na napalingon si Gabriel at nakilala niya ito, si Don Emilio Villarreal, ang presidente ng kumpanya, ang taong nagbabayad ng kanyang sahod kada 2 linggo. Alessandra! Sigaw ng matanda, mabilis na lumapit sa kama. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ka narito? Sino ang may gawa nito sa'yo? Tatay, mahinang sabi ni Alessandra, ang mga mata ay napupuno ng luha. Hindi ko alam. Hindi ko maalala. May nangyari pero hindi ko maalala. Tumingin si Don Emilio kay Gabriel. Ang mga mata ay malamig at mapanuri. Ikaw? Sino ka? Bakit ka naririto? Ako po si Gabriel Navarro, sir. Empleyado po ako sa bodega. Nakita ko po ang anak ninyo na nakabulagta. Dinala ko po siya rito sa ospital. Sa bodega, ang boses ni Don Emilio ay naging matalim.
Anong ginagawa ng anak ko sa bodega ng gabi? At bakit ikaw ang kasama niya? Hindi ko po alam, sir. Nag-o-overtime po ako. Nakita ko lang po siyang nakahandusay. Tumigil ka! Pinutol siya ni Don Emilio, ang kamay ay nakataas. Huwag mo akong lokohin. Kung may kinalaman ka sa ginawa sa anak ko, pananagutan mo ito. Sir, wala po akong... Tatay! Mahinang tawag ni Alessandra, ang boses ay nanginginig. Tatay, may ginawa sa akin ng lalaking yon. Napatigil ang mundo ni Gabriel. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Tiningnan niya si Alessandra. Ang mga mata nito ay naghahanap ng katotohanan, ngunit nahahanap lamang ang dilim ng amnesia. At sa sandaling yon, naramdaman niya ang bigat ng akusasyong hindi niya kasalanan. Ang pagbagsak ng lahat ng kanyang pinag-irapan. Ang takot para sa kanyang ina. At ang lamig ng kamay ng hustisya na parang nakahanda ng humatol. Ang mga salita ni Alessandra ay parang martilyo na paulit-ulit na humampas sa dibdib ni Gabriel. Narinig niya ang sarili na paulit-ulit na nagsasabi ng, "Wala po akong ginagawa." Ngunit ang bawat salita ay tila nalulunod sa ingay ng mga pulis na dumating, sa hiyawan ng kanyang amo, at sa malamig na titig ni Don Emilio na para bang hinahatulan na siya bago pa man ang anumang pagdinig. Kinuha nila ang kanyang mga kamay, nilagyan ng posas na malamig at bakal. Hindi siya lumaban. Hindi siya makalaban. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang ina, si Aling Rosa, na naghihintay sa kanilang maliit na bahay, nagluluto ng hapunan na hindi niya makakain mag-isa. Sa presinto, paulit-uliting sinabi ang kanyang panig. Nakita ko pong walang malay si Miss Alessandra sa bodega. Dinala ko po siya sa ospital. Yun lang po ang ginawa ko. Ngunit ang kanyang boses ay tila basag na salamin sa gitna ng mga pader na konkreto. Ang mga pulis ay tumingin sa kanya na may pagdududa. Ang kanyang uniforming pangbodega ay tila naging tatak ng kanyang kasalanan. Hindi siya pinakinggan. Ang salita ng isang Villarreal ay may bigat na kayang durugin ang katotohanan ng isang ordinaryong manggagawa. Kinabukasan, nang palabasin siya dahil sa kakulangan ng ebidensya, ngunit may nakabinbing kaso, nakita niya ang kanyang amo na naghihintay sa labas. Ang mukha nito ay walang awa. "Huwag ka nang bumalik, Gabriel. Ayaw kong madungisan ang pangalan ng bodega ko. Umalis ka na at huwag mo nang ipakita ang mukha mo rito." Wala nang nagawa si Gabriel kundi ang tumanggo. Ang kanyang trabaho, ang tanging kabuhayan nila ng kanyang ina, ay nawala sa isang iglap. Nang lumingon siya, nakita niya si Miguel na nakatayo sa may pintuan na kangiti ng bahagya, may dalang kahon ng mga gamit ni Gabriel. "Pasensya na pare, utos ng amo," sabi nito, ngunit ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng anumang pagsisisi. Hindi sumagot si Gabriel. Binuhat niya ang kahon. Pakiramdam ang bawat sulok nito na parang piraso ng kanyang dignidad na unti-unting nadudurog. Naglakad siya pa uwi. Ang araw ay mainit sa kanyang balat. Ngunit mas mainit ang nararamdaman niyang kahihiyan na bumabalot sa kanya. Pagdating niya sa kanilang maliit na dampa, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa may bintana. Nagtatahi ng butones sa lumang damit. Nang makita siya nito, agad itong mumiti. Ngunit ang ngeti ay agad ding naglaho nang makita ang kanyang muka. "Gabriel, anak? Bakit ka maagang umuwi? Bakit ganyan ang itsura mo?" Aling Rosa ay tumayo, ang mga kamay ay naninginig habang lumalapit. Hindi makapagsalita si Gabriel. Naramdaman niya ang pagkipot ng kanyang lalamunan. Nanyakapin siya ng kanyang ina, doon lamang siya nakaramdam ng kaanting init sa gitna ng lamig ng kanyang sitwasyon. Ngunit hindi niya masabi ang totoo, hindi niya kayang makitang masira ang mga mata ng kanyang ina. "Wala po, ma. Napagod lang ako. Magpapahinga ako saglit." Sabi niya, ang boses ay paos. Ngunit hindi madaling itago ang katotohanan. Makalipas ang ilang oras, kumalat na ang balita. Ang mga kapitbahay na dating bumabati sa kanya ay biglang nag-iwas ng tingin. May mga bulong-bulong na naririnig niya sa tuwing dadaan siya sa palengke. Si Gabriel, ang tahimik-tahimik pa naman. May ganoon palang kakayahan. Kawawa naman ang ina niya, hindi alam ang ginagawa ng anak. Isang gabi habang nagluluto si Gabriel ng sabaw para sa kanyang ina, narinig niya ang mahinang paghikbi mula sa kabilang kwarto. Pumasok siya
at nakita ang kanyang ina na nakahiga. Ang mga mata ay basa, ang katawan ay nanginginig sa lagnat. Ma, bakit po? Bakit kayo umiiyak? Lumapit siya at hinawakan ng nonito. Mainit ito, masyadong mainit. Anak, totoo ba ang mga sinasabi nila? Aling Rosa ay tumingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng takot at sakit. Sabi nila, may ginawa ka raw sa anak na mayamang iyon. Sabi nila inabuso mo raw siya. Hindi ako naniniwala, Gabriel. Anak kita, alam kong hindi mo kaya yon, ngunit bakit nila sinasabi yon? Niyakap ni Gabriel ang kanyang ina. Naramdaman ang init ng lagnat nito laban sa kanyang dibdib. Hindi po, Ma. Hindi ko po ginawa. Naniniwala po ba kayo sa akin? Oo, anak. Alam kong hindi mo gagawin yon. Ngunit bakit parang ang mundo ay laban sa atin? Aling Rosa ay umubo ng malakas. Ang katawan ay nanginginig. Kinabukasan, dinala ni Gabriel ang kanyang ina sa health center. Ang doktor ay tumingin sa kanya ng seryoso. Kailangan niya ng mas mahusay na gamot at dapat siya maospital. Ang kanyang kondisyon ay lumalala. Ngunit, kailangan ng pera para doon. Marami kang kakailanganin, anak. Napatigil si Gabriel. Ang kanyang bulsa ay walang laman. Ang kanyang trabaho ay nawala. Ang kanyang pangalan ay nadungisan. Wala siyang anumang maiaalok sa kanyang ina maliban sa kanyang mga kamay na puno ng pagnanais na lumaban ngunit walang kapangyarihan. Nang gabing yon habang natutulog ang kanyang ina sa kama, nakaupo si Gabriel sa may hagdanan, nakatakingin sa mga bituin. Ang kanyang puso ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Nais niyang sumigaw. Nais niyang isigaw ang kanyang kawalang sala sa buong mundo, ngunit alam niyang walang makikinig. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, may isang bagay na kumislap sa kanyang isipan. Ang mga mata ni Alessandra. Sa sandaling yan sa bodega, bago siya nagsalita ng akusasyon, nakita niya ang pagkalito, ang takot, ang kawalan ng katiyakan. Hindi yon mga mata ng isang babaeng nagsasabi ng totoo. Yon ay mga mata ng isang taong naliligaw sa sariling alaala. Kailangan kong patunayan ang aking sarili. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang kamao ay naninigas. Hindi para sa akin. Para sa kanya. Para sa aking ina. Hindi ako susuko. Hindi ako maaaring sumuko. Tumingin siya sa kanyang ina na natutulog ng mahimbing. Ang mukha ay payat at maputla. Ang pag-ibig na iyon, ang pag-ibig ng isang anak sa kanyang ina, ay naging tanging liwanag sa kanyang dilim. At sa liwanag na iyon natagpuan niya ang determinasyong lumaban, kahit na tila wala ng pag-asa. Ang ospital ay tahimik, ngunit sa loob ng silid ni Alessandra, ang mundo ay tila umiikot ng baligtad. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang mga palad ay nakapatong sa kanyang mga tuhod, nakatingin sa walang partikilar na punto sa dingding. Paulit-ulit ning naririnig ang boses ng kanyang ama sa kanyang isipan, mga salitang matatag, puno ng galit at pagtatanggol sa kanya. Hindi mo kailangang mag-alala, anak. Ako na ang bahala sa taong iyon. Ngunit bakit may kung anong bumabagabag sa kanyang dibdib? Isang kirot na hindi niya maipaliwanag, parang may pumipigas sa kanyang puso tuwing naiisip niya ang mukha ng lalaking yon. Si Gabriel Navarro. Ang mukhang payat, pagod, ngunit may matang hindi nagsisinungaling. Biglang sumakit ang kanyang ulo. Isang matalim na kirot na parang karayom na tumutusok sa kanyang sentido. Napapikit siya ng mariin, hinawakan ng kanyang no, at sa dilim ng kanyang mga talukap, may mga imahe nagsimulang bumuhos. Pira-piraso, malabo, parang lumang pelikulang sira-sira. May boses, lalaki, nag-aalala. Miss! Miss gising! Kailangan kitang ilabas dito! At mga bisig, malakas na mga bisig na kumarga sa kanya. Ang amoy ng pawis at alikabok mula sa bodega. Ang pakiramdam ng mabilis na pagtakbo, ng hangin na humahampas sa kanyang mukha habang dinadala siya sa labas ng panganib. Sandali lang, miss. Malapit na tayo sa ospital. Manatili kang gising, ha? Huwag kang matulog. Bumukas ang mga mata ni Alessandra. Mabilis ang kanyang paghinga.
Pawis na pawis ang kanyang no. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas, parang sasabog sa dibdib. Gabriel? Bulong niya. Ang pangalan ay parang pamilyar sa kanyang mga labi. Ngunit agad siyang napauga. Hindi maaari. Siya ang dahilan kung bakit ako narito. Ngunit ang mga imeng iyon, ang mga ito ay hindi parang pag-atake. Ang mga ito ay parang pagliligtas. Ang mga bisig na yon ay hindi nanakit. Sila ay nagprotect. Kinabukasan, hindi mapakali si Alessandra. Hindi siya makakain, hindi siya makatulog. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang mga flashback. Ang mukha ni Gabriel na puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga kamay na maingat na humahawak sa kanya. Ang kanyang boses na puno ng pagmamakaawa na manatili siyang gising. Kailangan kong malaman ang totoo, sabi niya sa sarili, nakatayo sa harap ng bintana ng kanyang silid sa mansyon. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. May numero siyang na-save, si Bea, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa nung kolehiyo. Ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya kahit na may agwat sila ng panahon. Bea? Sabi niya sa telepo. Bahagyang nanginginig ang boses. Kailangan ko ng tulong mo. May kailangan akong alamin tungkol sa insidente sa bodega. Makalipas ang ilang oras, nagkita sila sa isang tahimik na cafe sa labas ng syudad. Si Bea, na may maikling buhok at laging handang makinig, ay nakaupo sa harap ni Alessandra na may seryosong muka. Sigurado ka ba dito, Alex? Tanong ni Bea, gamit ang palayaw na tanging siya lamang ang gumagamit. Ang sabi ng tatay mo, ang lalaking yon ay sinubukan kang saktan. Bakit mo kinu-question yon? Hindi ko alam, Bea. Malungkot na sagot ni Alessandra. Hinawakan ang tasa ng kape na hindi pa niya nagagalaw. May mga bagay akong nakikita, mga alaala, hindi ko maipaliwanag. Pero hindi sila parang pag-atake, parang may nagliligtas sa akin. Napabuntong hininga si Bea, sumandal sa kanyang upuan. Ano ang gusto mong gawin ko? Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa bodega, ang totoong nangyari. May mga CCTV ba? May mga testigo ba? Kailangan kong malaman kung sino talaga ang nasa likod ng lahat ng ito. Tumango si Bea, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sige, may kakilala akong nagtatrabaho sa security ng bodega. Subukan kong kausapin siya. Pero Alex, kung ano man ang malaman natin, handa ka bang harapin ito? Hindi sumagot si Alessandra. Sa halip, tumingin siya sa malayo. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong na walang sagot. Ilang araw ang lumipas. Isang hapon habang naglalakad si Alessandra sa isang palengke malapit sa ospital, isang lugar na hindi niya karaniwang pinupuntahan, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Payat, nakayuko, may dalang mga gamot mula sa botika. Si Gabriel. Natigilan si Alessandra. Nakatayo siya sa gitna ng mga tao, hindi makagalaw. Pinanood niya si Gabriel habang maingat nitong dinala ang mga gamot. Ang kanyang mukha ay pagod at may mga dikulay na mga mata. May kung anong pamilyar sa kanyang lakad, ang paraan ng kanyang paghakbang, ang paraan ng kanyang pagtingin sa paligid na parang laging handang tumulong. At saka, biglang, may nangyari. Isang matandang babae ang nadulas sa harap ni Gabriel, muntik ng mahulog. Agad na inabot ni Gabriel ang kanyang kamay, hinawakan ang matanda at dinala ito sa isang upuan sa malapit. Okay lang po ba kayo, Lola? Marinig na marinig ni Alessandra ang boses ni Gabriel. Malambot, puno ng pag-aalala. Sandali lang po, kukuha ako ng tubig para sa inyo. Ang puso ni Alessandra ay lumundag. Ang parehong boses, ang parehong tono ng pag-aalala, ang parehong mga kamay na handang tumulong. Gabriel? Tawag niya, hindi napigilan ang sarili. Lumingon si Gabriel. Nang makita siya, ang kanyang mga mata ay nagbago. Mula sa pagod ay naging matigas, nagtatsakanva. Ngunit sa likod ng mga iyon may kung anong kirot. Miss Villarreal, malamig na tugon niya, bahagyang yumuko. Kung wala na kayong kailangan, ako'y magpapaalam na. Sandali, mabilis na sabi ni Alessandra, lumapit ng kaunti. Gusto ko malaman kung ano ang nangyari. Sa bodega.
Sa totoo lang. Tumigil si Gabriel. Ang kanyang mga balikat ay nanigas. Pumaling siya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Miss, sinabi ko na po ang totoo. Wala akong ginawang masama sa inyo. Iniligtas ko lang kayo. Ngunit hindi na mahalaga yan ngayon, di ba? Tapos ng lahat. Pero, Miss Villarreal, putol ni Gabriel, ang kanyang boses ay pumutok. May sakit ang aking ina. Nawalan ako ng trabaho dahil sa akusasyon ninyo. Hindi ko kayang ipaglaban ang sarili ko ngayon. Kailangan kong mag-focus sa pag-aalaga sa kanya. Kaya't pakiusap, hayaan niyo na lang ako. Lumunok si Alessandra. Ang mga salita ni Gabriel ay parang punyal sa kanyang dibdib. Nakita niya ang sakit sa kanyang mga mata, ang pagod sa kanyang muka. At sa sandaling iyon, mas lalo siyang kumbinsido. Hindi ito ang muka ng isang salarin. Ito ang muka ng isang nantaong inapi. Isang taong nawala ng lahat dahil sa kanya. Pasensya na, bulong niya. Ngunit hindi na ito narinig ni Gabriel. Mabilis na itong lumakad palayo, dala ang mga gamot ng kanyang ina. Naiwan si Alessandra sa gitna ng palengke. Ang kanyang puso ay puno ng pagkakasala at determinasyon. Kailangan ko malaman ang totoo, sabi niya sa sarili. Para sa kanya, para sa akin. Kinagabihan, nag-text si Bea kay Alessandra. Alex, may nalaman ako. Yung kaibigan kong guard sa bodega, sabi niya may nakita siyang lalaki na lumabas sa lugar na yon ilang minuto bago ka natagpuan. Hindi si Gabriel. May ibang tao. Nanlaki ang mga mata ni Alessandra. Sino? Sino ang lalaki? Hindi niya kilala ang pangalan, pero na-describe niya ito, matangkad, may tattoo sa leeg, at lagi may dalang relo na sobrang kumikinan. Sabi niya parang empleyado rin daw ito sa bodega. May pangalan siyang narinig minsan. Miguel. Ang mundo ni Alessandra ay tila huminto. Miguel. Ang pangalan ay parang kampana na tumunog sa kanyang isipan. May kung anong pamilyar. Isang imahe ng lalaking nakangiti, may malamig na mga mata na laging malapit sa kanya noon gabing yon. Miguel? Ulit niya. Ang kanyang mga kamao ay naninigas. Salamat, Bea. Kailangan kong kumilos. Ang susunod na umaga, nakatayo si Alessandra sa harap ng pintuan ng opisina ng kanyang ama. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, ngunit ang kanyang isipan ay malenaw. Sa unang pagkakataon sa mga araw na ito, alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Kumatok siya. Bumukas ang pinto. Nakaupo si Don Emilio sa kanyang upuan, nakatingin sa mga dokumento sa kanyang mesa. Nang makita niya ang kanyang anak, numiti siya. Ngunit ang ngeti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Alex, anak? Mabuti at nakauwi ka na. May kailangan ka ba? Tatay, seryosong sabi ni Alessandra, lumapit sa mesa. Kailangan kong kausapin kayo tungkol kay Gabriel Navarro. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Don Emilio. Ang ngeti ay napalitan ng matigas na linya. Wala nang dapat pag-usapan tungkol sa taong yon, tapos na ang usaping yon. Hindi pa, tatay, matatag na tugon ni Alessandra. Ang kanyang boses ay nanginginig numit determinado. May nalaman ako. May ibang tao sa bodega noong gabing yon. Isang lalaking nagngangalang Miguel. At naniniwala ako na siya ang may kagagawa ng lahat. Tumahimik si Don Emilio. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Saan mo narinig ang pangalang yan? Hindi mahalaga kung saan. Ang mahalaga, kailangan nating malaman ng totoo. Kailangan nating linisin ang pangalan ni Gabriel. Siya ay inosente, tatay, alam ko. Sa mahabang sandali, walang nagsalita si Don Emilio. Ang katahimikan ay mabigat, parang pader na naghihiwalay sa kanila. At saka, dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay nagbago. Mula sa galit ay naging pag-aalinlangan. Ano ang ebidensya mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mababa. May testigo, tatay. Isang guard na nakakita kay Miguel sa lugar ng insidente ilang minuto bago ako natagpuan. Kailangan lang nating kausapin siya. Kailangan lang nating malaman ang totoo. Napabuntong hininga si Don Emilio. Kinuskos ang kanyang sentido. Alex, anak,
Alam mo ba ang pagbubukas muli ng kasong ito ay magdudulot ng malaking problema? Ang kumpanya, ang reputasyon natin, mas mahalaga ba ang reputasyon kaysa sa katotohanan, tatay? Puto ni Alessandra. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. May taong nawala ng trabaho, nawala ng dignidad dahil sa pagkakamali ko. At ang kanyang ina ay may sakit. Hindi ko kayang mabuhay na may ganitong konsensya. Tumingin si Don Emilio sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay sa kanyang mga mata. Ang parehong determinasyon na meron siya nung siya ay bata pa. Ang parehong apoy na nagtulak sa kanya upang itayo ang kanyang imperyo. Gagawin mo ba ito kahit nalabag sa kalooban ko? Tanong niya. Tumango si Alessandra, hindi nag-aatubili. Kailangan ko, tatay, para sa katarungan. Para sa taong yon na iniligtas ako, hindi sinaktan. Sa mahabang sandali, tiningnan siya ni Don Emilio. At saka, dahan-dahan, tumango siya. Sige, ngunit gagawin natin ito ng maingat. Hindi ko hahayaang masira ang pangalan ng pamilya natin. Naiintindihan mo ba? Lumapit si Alessandra. Hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Salamat, tatay. Hindi ko kayo pagsisisihan. Ngunit sa kanyang isipan, alam niya, ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa paglilinis ng pangalan ni Gabriel. Ito ay tungkol sa pagtama sa pagkakamali, tungkol sa paghilaw ng mga sugat na kanyang naidulot. At sa unang pagkakataon, handa siyang harapin ang katotohanan, kahit na ito ay masakit. Ang paglalakbay na ito, at sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, may isang bagay na nagbigay sa kanya ng lakas. Ang mukha ni Gabriel, ang kanyang mga mata na puno ng sakit, at ang kanyang mga salita na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Iniligtas ko lang kayo. Wala akong ginawang masama. Patawarin mo ako, Gabriel! Bulong ni Alessandra sa sarili, nakatayo sa harap ng bintana ng kanyang silid. At salamat sa paglitas sa akin. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ng lahat. Ngunit sa kanyang puso, alam niya. Ang paghilom ay magsisimula sa paghahanap ng katotohanan, at handa na siyang harapin ito. Umupo si Alessandra sa harap ng salamin ng kanyang vanity table. Ngunit hindi niya nakikita ang sarili. Ang mga mata niyang nakatitig sa refleksyon ay tila lumalampas, dun sa gabing yon sa bodega, sa mga kamay na buong lakas na umalalay sa kanya, sa boses na paulit-ulit na nagsasabing, "Huwag kang matakot, andito lang ako." Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Ilang araw na niyang pinag-iisipan ang numerong nakuha niya mula kay Bea, ang numero ni Gabriel. Pinindot niya ang call button bago pa man tuluyang manlamig ang kanyang loob. Isang tawag lang, bulong niya, para sa katotohanan. Tumunog ng 2 beses bago sumagot ang boses na pamilyar sa kanya. Hello? Gabriel? Ako si Alessandra Villarreal. Sandaling katahimikan. Narinig niya ang paghinga ni Gabriel sa kabilang linya, tila nag-iipon ng lakas. Bakit po kayo tumatawag, Miss Alessandra? Kailangan kitang makausap, personal. May sasabihin ako sa'yo, at may itatanong ako. Napalunok siya. Pakiusap. Mulit-muling nagdalawang isip si Gabriel, ngunit sa huli pumayag ito. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop sa may dulo ng lungsod, malayo sa mga mata ng taong maaaring makakilala sa kanila. Nakaupo si Gabriel sa sulok, nakayuko, nakasuot ng simpleng puting polo na kupas na ang pagkakaputi. Nang lumapit si Alessandra, dahan-dahan itong tumingala, at sa sandaling yon, nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang hapdi na hindi pa rin tuluyang nawawala. Miss Alessandra, bati nito, bahagyang tumango. Pwede bang Alessandra na lang? Umupo siya sa harap nito. Masakit sa akin tuwing naririnig kong miss ang tawag mo sa akin. Hindi sumagot si Gabriel, ngunit bahagyang ngumiti, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Alam kong hindi sapat ang sorry. Simula ni Alessandra, ang mga kamay ay nilalamig sa kaba. Alam kong hindi mababayaran ng kahit anong salita ang mga pinagdaanan mo at ng pamilya mo dahil sa akin. Kaya hindi ako dito para humingi ng tawad. Hindi pa.
Pumunta ako dito para sabihin sa'yo na naniniwala na ako sa'yo. At gusto kong tulungan kang patunayan sa lahat na inosente ka. Nanatiling nakayuko si Gabriel. Ang mga daliri ay paikot-ikot sa tasa ng kape. Bakit po? Mahina ang boses nito. Bakit niyo po ako pinagkakatiwalaan ngayon? Ano ang nagbago? Naalala ko na. Naramdaman ni Alessandra ang pag-init ng kanyang mga mata. Naalala ko na ikaw ang nagbuhat sa akin nung gabing yon. Ikaw ang tumawag ng ambulansya. Ikaw ang nanatili sa tabi ko hanggang sa dumating ang mga doktor. At habang dinadala ako sa ospital, paulit-ulit mo sinasabi na magiging okay ako. Napahinto siya. Pinipigilan ang pag-iyak. Paano ko nagawang isipin na may ginawa kang masama sa akin? Sa wakas ay nilingon siya ni Gabriel. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alessandra ang pagbabago sa mga mata nito. Hindi na ang sakit, kundi ang simula ng pag-asa. Miss Alessandra, pagpapatuloy niya. Please. Napabuntong hininga si Gabriel. Alessandra, kahit nasabihin mong naniniwala ka na sa akin, hindi ibig sabihin na maniniwala na rin ang iba. Ang mga Villarreal ay may kapangyarihan. Ang mga tao ay nakikinig sa inyong pamilya. Sino ang maniniwala sa isang dating empleyado ng bodega laban sa anak ng isang negosyante? Kaya nga, kailangan nating patunayan ito. Sagot ni Alessandra, ang boses ay matatag. Kailangan nating hanapin ang katotohanan. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa akin din. Hindi ako mapakali hanggat hindi ko alam kung sino talaga ang may gawa noon. At alas kong may kinalaman si Miguel. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa likod ng mga salita ni Alessandra, may bigat na pareho nilang dinadala. Ang bigat ng isang pagkakamaling nais itama at ang bigat ng isang inosenteng pinarusahan. May nakita akong isang bagay, sabi ni Gabriel. Ang boses ay pumapasok sa pagitan ng pag-aalinlangan at pagtitiwala. Bago ako matanggal sa trabaho, may napansin akong kakaiba sa mga papeles ng bodega. Mga pirma na hindi tugma, mga numero na hindi nagkakasundo. Hindi ko ito masyadong pinansin noon pero ngayong naisip ko, baka may kinalaman yon sa nangyari sa'yo. Anong klaseng mga papeles? Mga delivery order, mga resibo ng mga produktong dumating at umalis sa bodega. Napakamot si Gabriel sa kanyang ulo. May isang linggo na maraming pumasok na gamit na hindi nakarecord ng tama. Tinanong ko si Miguel tungkol dito pero sinabi niyang administrative error lang daw. Pero nung gabing yon, nung gabing nangyari ang aksidente mo, may nakita akong inilalabas ni Miguel na kahon mula sa likod ng bodega. Hindi ko alam kung anong laman pero kakaibang kanyang kilos. Napakunot ang noo ni Alessandra. Sigurado ka? Hindi ako sigurado kaya hindi ko ito sinabi kanino man. Pero alam kong hindi ako nag-iilusyon. May tinatago si Miguel. Pinag-isipan ito ni Alessandra. Kung may ebidensya tayo, mga papeles, mga resibo, maaari nating ipakita ito sa investigasyon. Maaari may kinalaman ang mga ito sa kung bakit ako naroroon sa bodega nung gabing yon. Pero paano natin makukuha ang mga iyon? Tanong ni Gabriel. Tanggalaw na ako, wala na akong access sa bodega. Pero may kilala ka bang nananatili pa rin doon? Isang taong mapagkakatiwalaan? Napaisip si Gabriel. Ilang segundo ang lumipas bago ito nagsalita. May isang kasamahan ako, si Mang Ben. Matagal na siya nagtatrabaho sa bodega, mas matanda sa akin. Hindi siya gaanong nakikialam sa mga gawain ng iba. Pero alam ko napapansin niya ang mga bagay. Mabait siya sa akin noong nagtatrabaho pa ako at naniniwala siyang hindi ako ang may kasalanan. Pwede mo ba siyang kausapin? Tanungin kung may alam siya tungkol kay Miguel? Tumango si Gabriel. Susubong ko, pero kung hindi siya makikipagtulungan, wala tayong ibang pagpipilian kundi maghanap ng ibang paraan. Sa sandali ngayon, may kumislap sa pagitan nila. Hindi lamang ang pagtitiwala, kundi ang isang bagay na mas malalim. Sa unang pagkakataon, hindi sila estrango, hindi sila biktima at akusado. Sila ay magkasama, nakikipaglaban para sa iisang layunin. Kinabukasan,
Maaga pa lamang ay nasa tapat na ng bodega si Gabriel. Nakasuot siya ng lumang jacket at takeb, umaasang hindi siya makikilala ng mga dating kasamahan. Tumawag siya kay Mang Ben at hiniling na magkita sila sa isang karindera sa kanto, malayo sa mga mata ng mga gwardiya. Dumating si Mang Ben, isang matandang lalaki na may kulay abo ng buhok at mga kamay na magaspang dahil sa mahabang taon ng pagtatrabaho. Umupo ito sa harap ni Gabriel. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Anak, bakit ka nandito? Alam mo namang mapanganib para sa'yo ang bumalik sa lugar na ito." "Kailangan ko ng tulong mo, Mang Ben," seryosong sabi ni Gabriel. "May kailangan akong malaman tungkol kay Miguel." Napatigil si Mang Ben. Ang mga mata ay nag-iwas sa tingin. "Anak, wag mo nang ipagpatuloy ang usaping ito. May mga bagay na mas mabuting hindi na lang natin alamin." "Hindi ko kaya, Mang Ben. Hindi ko kayang mabuhay na may bahid ang pangalan ko sa isang kasalan ng hindi ko ginawa. At hindi lang ako ang naapektuhan, pati ang nanay ko. Alam mo kung gaano siya kahirap na nagkasakit? Hindi ko kayang harapin siya araw-araw na alam kong hindi ko maipagmamalaki ang aking pangalan." Napabuntong hininga si Mang Ben. Tumingin ito sa paligid bago nagsalita. Ang boses ay pabulong. "May isang bagay akong napansin nung mga araw na yon. Si Miguel, madalas siyang pumunta sa opisina ng manager kahit hindi siya nakaschedule. May mga dala siyang sobre, mga papel na hindi ko maintindihan. At isang gabi, habang ako ang naglilinis ng bodega, nakita kong may inilabas siyang kahon mula sa isang locker na hindi ko pa nakikita noon. Nilagay niya ito sa isang van na walang plate number. May naaalala ka bang iba? Mga pangalan? Mga numero?" Umiling si Mang Ben. "Hindi ko alam ang mga detalye, anak, pero may isang bagay akong naitago." Inilabas nito ang isang lumang resibo mula sa kanyang bulsa. "Natagpuan ko ito sa sahig nung gabing yon. Hindi ko alam kung may kinalaman ito sa'yo pero mukhang importante." Kinuha ni Gabriel ang resibo. Nakasulat dito ang pangalan ng isang kumpanya, Delgado Logistics, at isang numero ng delivery order na hindi tugma sa mga rekord ng bodega. "Salamat, Mang Ben," sabi ni Gabriel. Ang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. Malaki ang tulong nito. "Mag-ingat ka, anak," paalala ni Mang Ben. "May mga taong hindi matutuwa kapag nalaman nilang naghahanap ka ng katotohanan." Nang gabing yon, nagkita muli sina Gabriel at Alessandra sa isang maliit na apartment na inuupahan ni Bea. Nakaupo sila sa sahig, nakabukas ang mga papel sa harapan nila. "Delgado Logistics," basa ni Alessandra. "Kilala kong kumpanyang ito. Silang isa sa mga supplier ng aming negosyo. Pero bakit may kinalaman sila sa bodega?" "Hindi ko alam," sagot ni Gabriel. "Pero kung ang resibong ito ay totoo, ibig sabihin may mga transaksyon na hindi dumadaan sa tamang proseso. Baka may nagpapalusot ng mga produkto? O may ginagawang ilegal?" Tiningnan ni Alessandra ng mabuti ang resibo. May numero sa ibaba na halos mabura na. Pero nakita niya ito, isang pangalan na hindi niya inaasahan. "Ramon!" bulong niya. "Si Tito Ramon." "Sino si Tito Ramon?" "Ang kapatid ng aking ama." Naramdaman ni Alessandra ang pagbilis ng kanyang pintig ng puso. Siya ang humahawak sa logistics ng aming kumpanya. Kung siya ang may kinalaman dito, napahinto siya, hindi makapaniwala sa kanyang natuklasan. "Sandali," sabi ni Gabriel. "Sinasabi mo bang ang tiyuhin mo mismo ang nasa likod ng lahat ng ito?" "Hindi ko alam. Pero kung totoo to, ibig sabihin hindi lang si Miguel ang sangkot. May mas malaking tao sa likod ng lahat." Nagkating-inan sila. Ang bigat ng posibilidad ay bumabagsak sa kanilang mga balikat. "Kailangan natin patunayan ito," sabi ni Gabriel. Ang boses ay puno ng determinasyon. "Kailangan nating malaman kung hanggang saan ang koneksyon ng tiyuhin mo." "Pero paano? Kung si Tito Ramon ang nasa likod nito, may kapangyarihan siya. Hindi natin basta-basta makukuha ang ebidensya laban sa kanya." "Kailangan natin ng testigo. Isang taong handang magsalita." Makalipas ang 2 araw, nakatanggap si Alessandra ng tawag mula kay Gabriel. Ang boses nito ay nagmamadali,
may halong kaba. May nakita akong tao, sabi ni Gabriel. Isang dating empleyado ng Delgado Logistics. Sinabi niya sa akin na may alam siya mga illegal na transaksyon. Mga dokumentong pinirmahan ni Tito Ramon na hindi dumadaan sa tamang proseso. Handa daw siya magtestigo. Sigurado ka ba? Mapagkakatiwalaan ba siya? Hindi ako lubos sa sigurado, pero siya ang tanging pag-asa natin. Gusto niya makipagkita sa'yo, sa lugar na pipiliin mo. Napaisip si Alessandra. Bukas, sa lumang simbahan sa may bayan, doon tayo magkikita 6:00 ng gabi. Pero, kailangan natin mag-ingat, Gabriel. Kung may mga taong nakabantay sa atin, hindi natin alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Pumayag si Gabriel. Ngunit bago pa man sila magpaalam, may naramdaman si Alessandra. Isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Parang may nagbabala sa kanya na may mali, na ang kanilang paghahanap ay hindi magtatapos ng walang panganib. Gabriel? Bigla niyang sabi. Kung may mangyaring masama sa'yo, wala itong mangyayari, puton ni Gabriel. Ang boses ay matatag. Magtitiwala tayo sa isa't isa. At kung may dumating man na pagsubok, haharapin natin ito ng magkasama. Sa mga salitang yon, may kakaibang inat na kumalat sa dibdib ni Alessandra. Sa kabila ng takot, sa kabila ng mga hadlang, may isang bagay na nagbigay sa kanya ng lakas. Ang kaalamang hindi na siya nag-iisa. Ngunit sa isang madilim na sulok ng bayan, may isang pares ng mga mata ang nanonood. Isang telepono ang bumukas, at isang boses ang bumulong sa kabilang linya. May mga taong naghahanap ng katotohanan. Kailangan nating napigilan sila, bago pa man nila malaman ng lahat. Ang umaga ay tila may dalang mabigat na ulap. Nakaupo si Gabriel sa lumang silya sa labas ng kanilang bahay, hawak ang isang basong kape na matagal nang lumamig. Hindi niya maalis sa isip ang banta na narinig nila kahapon. Ang testigo si Mang Lito ay nangakong magsasalita. Ngunit sa mundong ito, ang mga pangako ay madaling mabasag. Tumunog ang kanyang telepono. Si Alessandra. Gabriel, kailangan mong pumunta rito ngayon. May nangyari kay Mang Lito. Ang boses nito ay nanginginig. Hindi na siya nagdalawang isip. Iniwan niya ang kape at mabilis na sumakay sa kanyang lumang motorsiklo. Pagdating niya sa maliit na eskina, kung saan nakatira si Mang Lito, nakita niyang nakatayo si Alessandra sa tabi ng isang pulutong na mga tao. Ang bahay ng testigo ay sira. Sirang mga bintana, nakakalat na mga gamit sa labas, at mga bakas ng apoy sa dingding. Ang matandang si Mang Lito ay nakaupo sa gilid. May bendahe sa nanginginig ang mga kamay. Kinagabihan, sabi ni Mang Lito. Ang boses ay paos. 3 lalaki. Hindi ko nakita ang mga mukha nila. Pero sinabi nila, kung magsasalita ako, hindi lang ang bahay ko ang masisira. Napakuyom ang kamao ni Gabriel. Ang init ng galit ay kumalat sa kanyang dibdib. Nais ding sumigaw. Nais ding hanapin ang mga salarin at gawin sa kanila ang nararapat. Ngunit nang lumingon siya kay Alessandra, nakita niya ang takot sa kanyang mga mata. At sa likod ng takot, isang pag-asa na siya ang magiging matatag. Hindi tayo susuko, sabi ni Gabriel. Ang boses ay matatag kahit na ang kanyang puso ay mabigat. Kung mas marami silang takutin, mas malinaw na may itinatago sila. Lumapit si Alessandra at hinawakan ang kanyang braso. May nakita akong isang bagay sa resibo na ibinigay ni Mang Ben. Ang Delgado Logistics ay may isa pang bodega sa may pantalan. Doon dumadaan ang mga transaksyon ni Tito Ramon. Kailangan nating pumunta doon. Gabriel, delikado. Alam nila na hinahanap natin sila. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Kung hindi natin ito gagawin, sino pa ang gagawa? Tayo lang ang may alam ng katotohanan. Bago pa man makasagot si Alessandra, may dumating na sasakyan. Isang itim na SUV na pamilyar kay Alessandra. Bumaba ang driver at binuksan ang pinto sa likuran. Lumabas si Don Emilio Villarreal, ang kanyang ama, na may mabigat na ekspresyon sa mukha. Alessandra, sabi nito, ang boses ay seryoso. Kailangan mong umuwi. Nayon. Tatay, hindi mo naiintindihan. Alam ko ang lahat. Alam ko ang tungkol kay Tito Ramon.
Alam ko ang tungkol sa Delgado Logistics. Huminto ito at tiningnan si Gabriel ng may pag-aaral. Alam ko rin na ikaw ang nagligtas sa anak ko. Nagulat si Gabriel. Ang ama ni Alessandra, na noong una ay ayaw man lang siyang tingnan, ay nagsasalita sa kanya ng may paggalang. Gusto kong tulungan kayo, patuloy ni Don Emilio. Ngunit kailangan kong malaman, andang harapin ba ninyo ang kahihinatnan? Kapag nalaman ng lahat ang katotohanan, hindi lang ang negosyo ko ang masisira, ang pamilya ko rin. Tumingin si Gabriel sa ama ni Alessandra. Sa likod ng mga mata nito, nakita niya ang pagod. Ang pagod ng isang tao na matagal nang nagdadala ng mga sikreto. Hindi ko ginagawa ito para sa inyo, Don Emilio. Ginagawa ko ito para sa aking ina, para sa aking danggal at para sa katotohanan. Kung handa kayong tumutal, malugod kong tatanggapin. Ngunit kung narito kayo para pigilan kami, hindi ko hahayaang mangyari yon. Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, ngumiti ng bahagya si Don Emilio. Isang ngiti na may halong paghanga at pagsisisi. Ganyan palang ugali ng taong nagligtas sa anak ko. Sige, tutulong ako. Ngunit kailangan natin maging matalino. Hindi tayo basta-basta makakapasok sa bodega na yon nang walang ebidensya. Nang gabing iyon, umuwi si Gabriel sa kanilang bahay. Nakita niya ang kanyang ina, si Aling Rosa, na nakaupo sa kama, may hawak na rosaryo. Sa kabila ng kanyang karamdaman, ang kanyang mga mata ay bukas at alerto. "Anak!" sabi nito. Ang boses ay mahina ngunit malinaw. "Nakikita ako sa mga mata mo ang galit. Huwag mong hayaang kainin ka nito." Umupo si Gabriel sa tabi ng kanyang ina. "Ma, paano ko ba hindi magagalit? Ninakawan nila ako ng trabaho, ng danggal, na yon gusto pa nilang sirain ang testigo natin." Hinawakan ni Aling Rosa ang kamay ng kanyang anak. "Nung bata ka pa, itinuro ko sa'yo na ang galit ay parang apoy. Maaari itong magbigay ng liwanag, ngunit maaari rin itong sumunog ng lahat ng mahalaga sa'yo. Ang katotohanan ay hindi kailangan ng galit upang manalo. Kailangan ito ng tapang, ng pasensya, at ng puso na handang magpatawad." "Paano ako magpapatawad, Ma? Sa lahat ng ginawa nila sa atin?" "Hindi mo kailangang kalimutan, anak. Kailangan mo lang piliin na huwag hayaang kontrolin ka ng galit. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa iyo, upang makalaya ka." Tumingin si Gabriel sa kanyang ina. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng hirap, naroon pa rin ang lakas sa kanyang mga mata. Ang lakas na nagpalaki sa kanya, ang lakas na nagturo sa kanya na maging mabuting tao. "Maraming salamat, Ma." Bulong niya, hinahalikan ang noo nito. Kinabukasan, nagkita sila ni Alessandra sa isang tahimik na lugar. Dinala niya ang mga dokumento na ibinigay ng kanyang ama, mga record ng mga transaksyon, mga pangalan, at mga petsa. Lahat ng ito ay tumuturo kay Tito Ramon. "May plano ako," sabi ni Alessandra. "Ngunit kailangan kong malaman, kaya mo bang harapin ang iyong mga kaaway nang hindi nawawala ang iyong sarili?" Tiningnan ni Gabriel ang babaeng nasa harap niya. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng takot at panganib, nakita niya ang isang taong naniniwala sa kanya. Isang taong handang ipaglaban siya. "Alam mo," sabi niya, ang boses ay malambot, "noong una, akala ko ang pagligtas sa iyo ay ang pinakamagandang bagay na gagawin ko. Ngunit hindi pala. Ang pinakamagandang bagay ay ang makilala ka, ang malaman na may taong handang makipaglaban para sa akin." Napansin niyang nangililid ang mga luha sa mata ni Alessandra. "Gabriel, gusto kong sabihin sa iyo, sandali!" Putol niya, nang marinig ang isang ingay mula sa malayo. Mga yabag, mabilis na papalapit. Bago pa man sila makakilos, bumukas ang pinto ng kanilang pinagtataguan. Isang lalaki ang pumasok, si Miguel, ang dating kasamahan ni Gabriel sa bodega. "Gabriel, kailangan mong umalis dito ngayon," sabi nito. Ang boses ay nagmamakaawa. "Alam nila na nareto kayo. May mga taong papunta na rito." "Bakit ka nareto, Miguel?" Malamig na tanong ni Gabriel. "Hindi ba't ikaw ang nagtaksil sa akin?" Napayo ko si Miguel. "Oo, at pinagsisisihan ko ito araw-araw. Ngunit hindi ko alam na ganito kalalim ang kinalaman nito. Akala ko pera lang ang usapan. Hindi ko alam na may mga taong masasaktan. Gabriel, patawarin mo ako.
Naramdaman ni Gabriel ang pag-init ng kanyang dibdib. Ang kanyang unang instinct ay itulak si Miguel, sigawan ito, at ipamuka ang lahat ng sakit na dulot nito. Ngunit ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa iyo. Tama ka, Miguel. Nagtaksil ka. At hindi ko makakalimutan yon. Huminga siya ng malalim. Ngunit hindi ko rin haayaang sirain ako ng galit ko sa'yo. Kung gusto mo ayusin ang iyong pagkakamali, nareto ang pagkakataon. Tulungan mo kaming ilantad ang katotohanan. Tumingala si Miguel. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Gagawin ko ang lahat. Ipangako ko. Lumingon si Gabriel kay Alessandra na nakatingin sa kanya ng may paghanga. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang bagay na mas malalim kaysa sa pasasalamat. Isang bagay na nagpapabilis na kanyang tibok ng puso. Gabriel? Sabi ni Alessandra. Ang boses ay halos bulong. Mahal kita. Tumigil ang mundo. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng takot at panganib, narinig niya ang mga salitang yon. Malinaw, totoo, at walang pag-aalinlangan. Mahal din kita, sagot niya. Ang kanyang kamay ay hinahanap ang kamay nito. At ipaglalaban ko ang katotohanan, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa atin. Hawak kamay, humarap sila sa pintuan. Ang mga yabag ay papalapit na. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi nakaramdam ng takot si Gabriel. Sa halip, nakaramdam siya ng kapayapaan. Ang kapayapaang dulot ng pagpili ng tama, ng pagpili ng pagpapatawad, ng pagpiling ipaglaban ang pagmamahal. Handa ka na ba? Tanong ni Alessandra. Numiti si Gabriel. Handa na ako. Dahil sa wakas, alam ko na kung para saan ako nakipaglaban. Ang bulwagan ng barangay ay puno ng mga tao. Ang bawat sulok ay tila may bulong ng paghuhusga, mga matang nakatingin kay Gabriel na parang siya pa rin ang kriminal sa kwentong matagal nang kumalat sa bayan. Nakaupo siya sa harap, kasama si Alessandra sa kanyang tabi. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot, kung hindi sa bigat ng sandaling ito. Kaya mo yan, bulog ni Alessandra. Ang kanyang palad ay marahang humawak sa kanyang braso. Nandito ako. Tumango si Gabriel. Sa kabila ng kaba, may kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Sa harap ng mga konsehal at ng kapitan ng barangay, tumayo si Alessandra. Hawak niya ang isang folder na puno ng mga dokumento, mga resibo, ulat ng ospital, at ang pinakamahalaga, ang mga litrato ng CCTV na nakuha nila mula sa bodega, na nagpapakita ng totoong nangyari ng gabing yon. Sa mga naririto, simula niya, ang boses ay malinaw at matatag. Nais kong linawin ang isang bagay. Nung gabing ako ay inatake sa loob ng bodega, ang taong nagligtas sa akin ay hindi ang salarin. Siya ang dahilan kung bakit ako buhay ngayon. Bumulong ang mga tao. May mga matang napalingon kay Gabriel, ang ilan ay nagbago ng ekspresyon. Ang ebidensyang ito, patuloy ni Alessandra, itinaas ang mga litrato, ay nagpapakita kung paano ako hinila ni Gabriel mula sa madilim na sulok ng bodega. Maaaring hindi ko maalala ang lahat dahil sa aking amnesia, ngunit ang katotohanan ay hindi nababago ng aking pagkalimot. Ang katotohanan ay nandito, sa mga larawang ito, sa mga ulat na ito. Ipinasa niya ang mga dokumento sa mga konsehal. Ang katahimikan sa bulwagan ay halos marinig. Ngunit ang pinakamabigat na sandali ay dumating nang tumayo si Miguel. Ang mukha niya ay maputla, ang mga kamay ay basa ng pawis. Sa loob ng ilang segundo, tila nag-aalinlangan pa siya. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata ni Gabriel, ang mga matang hindi nang husga sa kanya kahit na alam na ang lahat, ay tila may sumuko sa kanyang dibdib. Totoo ang lahat, mahinang sabi ni Miguel, ang boses ay nanginginig. Ako ang nag-ayos ng lahat, ang pag-atake kay Alessandra, ang pag-frame kay Gabriel. Ako at ang ilang kasamahan.
Ginawa namin ito dahil sa utos ng isang taong ayaw kaming mawala ng trabaho, isang taong may interes sa kontrata ng bodega. Nagulat ang lahat. Ang mga bulong ay naging sigaw ng pagtataka. Bakit mo ito ginawa? Tanong ng kapitan. Napayuko si Miguel. Dahil natakot ako. Natakot akong mawala ang lahat, ang trabaho, ang aking pamilya, ngunit hindi ko kayang dalhin ang kasalanan ng ito. Gabi-gabi nakikita ko ang mukha ni Gabriel sa aking panaginip. Hindi ako makatulog sa sobrang konsensya. Tumingin si Miguel kay Gabriel. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Pasensya na pare. Hindi ko alam kung paano ko maaayos ang lahat, ngunit handa akong harapin ang anumang parusa. Karapat-dapat ako. Ang bulwagan ay biglang sumabog sa ingay. Ngunit bago pa man lumakas ang mga sigaw, tumayo si Gabriel. Tiningnan niya si Miguel. Ang taong minsan niyang itinuturing na kaibigan, ang taong nagtaksil sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, may kumirot sa kanyang dibdib. Ngunit naalala niya ang mga salita ng kanyang ina. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, anak. Ito ay para sa iyo, upang hindi ka mabuhay na may galit sa puso. Hindi ko sinasabing madali ito, sabi ni Gabriel. Ang boses ay kalmado. Ngunit pinipili kong patawarin ka, Miguel. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil hindi ko nais na dalhin pa ang bigat ng galit. Sana sa iyong pagtutuwid ay makahanap ka rin ng kapayapaan. Napatigil ang lahat. Hindi inaasahan ng sinuman ang ganitong reaksyon. Ang ilan ay napaiyak, ang ilan ay napanghiti. Ngunit ang pinakamabigat na hamon ay dumating nang tumayo si Don Emilio. Ang matandang negosyante ay dahan-dahang lumakad patungo sa harap. Sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi nila kilala, ang kahinaan, ang pagsisisi. Ginoong Navarro, simula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Sa harap ng lahat, nais kong humingi ng tawad. Hindi lamang sa mga naging akusasyon ko sa iyo, kundi sa lahat ng pagdurusa na dinulot ko sa iyo at sa iyong pamilya. Naging bulag ako sa aking kayabangan. Hindi ko nakita ang katotohanan dahil masyado akong nagmamalaki. Lumunok si Don Emilio. Ang kanyang mga mata ay basang-basa. Ang aking anak na babae ay buhay dahil sa iyo. At sa halip na magpasalamat, inakusahan kita. Hindi ko alam kung paano ko maaayos ang nagawa kong pagkakamali. Ngunit nais kong malaman mo na mula sa araw na ito, hindi ka na magiging estrangero sa aming pamilya. Utang ko sa iyo ang buhay ng aking anak. Tumayo si Gabriel, dahan-dahang lumapit kay Don Emilio. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Ang buong bulwagan ay tila humihinga ng sabay. Tanggap ko ang iyong paghingi ng tawad, Don Emilio, mahinang sabi ni Gabriel. Hindi madali ang magpatawad. Ngunit natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi nagpapahina sa akin. Ito ang nagpapalakas sa akin. Yumakap sila, isang yakap na sumisimbolo sa pagtatapos ng isang mahabang gabi ng pagdurusa. Nang matapos ang pagdinig, ang mga tao ay dahan-dahang lumabas ng bulwagan. Marami ang lumapit kay Gabriel upang batiin siya, upang humingi ng paumanhin sa mga naunang paghuhusga. Ang inal ay nayakap siya, ang ilan ay nakipagkamay. Ang paggalang na minsang inalis sa kanya ay unti-unting bumabalik. Sa isang sulok, nakita ni Alessandra ang kanyang ama na nakatayo mag-isa. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang puso ay puno ng magkahalong emosyon. "Tatay!" tawag niya. Napalingon si Don Emilio. Sa kanyang mga mata, nakita ni Alessandra ang isang bagay na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Ang kahinaan, ang pagsisisi, ang pagmamahal. "Anak," sabi ng ama, ang boses ay basag. "Pasensya na. Naging masyado akong kontrolado sa iyong buhay. Hindi ko na malaya na nasasaktan na pala kita." Lumapit si Alessandra at niyakap ang kanyang ama. "Hindi ko sinasabing nakalimutan ko na ang lahat, tatay. Ngunit handa akong magsimula muli. Handang maghilom." Niyakap siya ng ama ng mahigpit. Ang mga luha ay hindi na napigilan. Nang magtama ang mga mata ni na Gabriel at Alessandra sa kabilang dulo ng bulwagan, mumiti sila sa isa't isa.
Hindi na kailangan ng mga salita. Sapat na ang titig. Lumabas sila ng bulwagan ng magkasama. Ang mga kamay ay magkadugtong. Sa labas, ang sikat ng araw ay bumubuhos sa kanilang mga mukha. Isang senyales ng bagong simula. Nagawa natin, bulong ni Alessandra. Tumingin si Gabriel sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Hindi ko ito nagawa kung wala ka. Salamat sa pananatili sa tabo ko. Hinawakan ni Alessandra ang kanyang mukha. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi mo kailangang magpasalamat, Gabriel. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi kondisyonal. Ito ay totoo. Numiti si Gabriel. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang kalayaang dulot ng katotohanan, ng pagpapatawad at ng pagmamahal. Ngunit bago pa man sila tuloy ang makaalis, may huminto sa kanila. Ginoong Navarro, tawag ni Don Emilio, humahabol na may pag-aalangan. Kung papayag ka, nais kong anyayahan ka sa aming bahay. Nais kong makilala ka ng mas mabuti. Ang lalaking nagligtas sa aking anak, ang lalaking nagturo sa akin ng kahalagahan ng pagpapakumbaba. Napatingin si Gabriel kay Alessandra, nangumiti at tumango. Magiging karangalan ko, Don Emilio, sagot ni Gabriel. Habang naglalakad sila palayo, naramdaman ni Gabriel ang bigat na unti-unting nawawala sa kanyang mga balikat. Ang dignidad na minsang inagaw sa kanya ay naibalik. Ngunit higit pa doon, nahanap niya ang isang bagay na mas mahalaga. Ang pagtanggap, ang paghilom, at ang pag-asang dala ng isang bagong umaga. Lumipas ang 3 linggo mula nang maganap ang pampublikong pagdinig na iyon. Para kay Gabriel, parang panaginip pa rin ang lahat. Ang pagbabalik ng kanyang dignidad, ang pagtanggap ng pamilya Villarreal, at higit sa lahat, ang presensya ni Alessandra sa kanyang buhay. Ngunit hindi siya nagpadaig sa pagkalula. Sa halip, ginamit niya ang bagong simulang ito upang patunayan na ang kanyang halaga ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa kanyang sipag at katapatan. Isang maliwanag na umaga, natanggap ni Gabriel ang isang tawag mula kay Don Emilio. Inanyayahan siya nito sa opisina ng Villarreal Enterprises. Nang makarating siya roon, sinalubong siya ng matandang negosyante na may niting hindi niya inaasahan. Gabriel, anak! Simula ni Don Emilio, ang boses ay puno ng sinseridad. Sa mga nakaraang linggo, pinagmasdan kita. Nakita ko kung paano mo hinawakan ang sitwasyon, nang may dignidad, nang walang galit, kahit na marami kang pinagdaanan. Hindi lahat ng tao ay kayang gawin yon. Nagkamot si Gabriel sa likod ng kanyang ulo, bahagyang hindi komportable sa papuri. Ginawa ko lang po ang tama, Don Emilio. At yan mismo ang dahilan kung bakit gusto kitang bigyan ng oportunidad. Inilapag ni Don Emilio ang isang papel sa mesa. May posisyon sa aming logistics department. Hindi ito malaking posisyon, ngunit ito ay marangal na trabaho na nararapat sa isang taong tulad mo. Kung gusto mo, maaari kang magsimula sa Lunes. Napatitig si Gabriel sa papel. Ang mga mata ay puno ng iba't ibang emosyon. Sa loob ng maraming taon, pinangarap niya ang ganitong pagkakataon. Ang makapagtrabaho sa isang kumpanya na makapagbibigay ng mas magandang buhay para sa kanyang ina. Ngunit higit pa doon, ang alok na ito ay patunay na ang kanyang pagkatao ay kinikilala. Don Emilio, hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Nauutang nga sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay namumula. Hindi mo kailangang magpasalamat. Karapat-dapat mo ito. Sagot ni Don Emilio, at inilahad ang kanyang kamay. Sana ay maituring mo akong hindi lamang iyong magiging amo, kundi isang ama na nagkakamali noon at natututo na ngayong magtiwala. Kinamayan ni Gabriel ang matanda, at sa sandaling yon, naramdaman niya ang bigat ng pagbabagong yon. Hindi lamang siya nakakuha ng trabaho, nakakuha siya ng isang pamilya. Nang gabing yon, dinalaw ni Gabriel ang kanyang ina sa ospital. Si Aling Rosa ay unti-unti nang gumagaling, ang kanyang mga pisingi ay may kulay na mula. Sa tulong ng mga gastusing inako ng pamilya Villarreal at ng tamang gamutan, unti-unting bumabalik ang lakas ng matandang babae. Inay, may magandang balita ako! Masayang sabi ni Gabriel habang nakaupo sa tabi ng higaan ng kanyang ina.
Ngumiti si Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Ano yun, anak? Nakikita ko sa mukha mo na may magandang nangyari. Tinanggap po ako ni Don Emilio na magtrabaho sa kanilang kumpanya, sa logistics department. Magsisimula ako sa Lunes. Sandaling nanatiling tahimik si Aling Rosa. Ang mga luha ay nagsimulang bumagsak sa kanyang mga mata. Inabot niya ang kamay ng kanyang anak at hinawakan ito ng mahigpit. Gabriel, anak, bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Mula nung bata ka pa, alam ko may magandang kapalaran ka. Hindi dahil sa pera o sa tagumpay, kundi dahil sa iyong puso. Hindi ka nagpadala sa hirap. Nanatili kang mabuti. At ngayon nakikita mo, ang kabutihan ay laging bumabalik. Napayuko si Gabriel, pinipigilan ang sariling luha. Gusto ko lang po kayong bigyan ng magandang buhay, inay. Yan lang naman ang pangarap ko. At makakamit mo yan, anak. Alam kong gagawin mo. Hinaplos ni Aling Rosa ang pisngi ng kanyang anak. Ngunit higit pa sa trabaho, natutuwa ako nakita mo ang kaligayahan. Si Alessandra. Siya ang nagpapasaya sa iyo, hindi ba? Namula si Gabriel, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Opo, inay. Mahal ko po siya. At mahal ka rin niya. Nakikita ko yan sa kanyang mga mata tuwing titingnan ka niya. Tumawa ng mahina si Aling Rosa. Ingatan mo siya, Gabriel. Ang pag-ibig na ganyan ay bihira. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, si Alessandra ay abala sa kanyang bagong proyekto. Matapos ang nangyari, nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Hindi na niya nakikita ang mundo sa pamamagitan ng salamin ng kanyang kayamanan. Sa halip, nakita niya ang mga taong nangangailangan. Ang mga kwentong hindi kailanman nababahagi sa mga sosyal na salusalo. Sa tulong ng kanyang ama, nagtatag siya ng isang foundation na naglalayong tumulong sa mga manggagawa at kanilang mga pamilya. Ang unang proyekto nito ay ang pagbibigay ng libreng medical assistance sa mga empleyado ng Villarreal Enterprises at sa kanilang mga mahal sa buhay. 1 taon na ang nakalipas, hindi ko akalain na gagawin ko ito. Sabi ni Alessandra kay Gabriel, habang naglalakad sila sa isang community center na kanilang inayos. Nakikita ko ang mga taong ito bilang mga estranggero lamang. Ngunit na yon, nakikita ko ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga pakikibaka. Napahinto si Gabriel at hinarap si Alessandra. At nakikita mo rin ang kanilang mga pangarap, hindi ba? Ang kanilang pag-asa? Tumango si Alessandra. Ang kanyang mga mata ay basa. Dahil sa iyo, Gabriel, itinuro mo sa akin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang estado sa buhay, kundi sa kanyang puso. Kung hindi kita nakilala, mananatili akong bulag. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Alessandra. Ang kanyang mga daliri ay humabi sa mga daliri nito. Hindi ako ang nagturo sa iyo, Alessandra. Ikaw mismo ang pumili na magbago. Ipinakita mo na ang pagbabago ay nagsisimula sa loob. Ngumiti si Alessandra at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang amnesia na minsang nagdulot ng sakit at pagkalito ay nagbigay daan sa isang mas malinaw na paningin. Hindi lamang sa mundo, kundi sa kanyang sarili. Lumipas pa ang ilang linggo. Ang relasyon ni Gabriel at Alessandra ay patuloy na lumalago. Hindi lamang sa pag-ibig, kundi sa pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Sila ay naging magkasama sa pagtataguyod ng foundation at sa bawat proyekto na kanilang natatapos, mas lumalalim ang kanilang ugnayan. Isang hapon, inanyayahan ni Don Emilio ang pamilya Navarro sa kanilang tahanan para sa isang hapunan. Sa unang pagkakataon, magkasamang uupo ang dalawang pamilya sa iisang mesa, ang mga Villarreal at ang mga Navarro. Gabriel, Rosa, salamat sa pagpunta ninyo. Bati ni Don Emilio habang inaakay ang mga bisita sa loob ng kanilang marangyang tahanan. Ang bahay na ito ay hindi kailanman naging ganito kasigla. Numiti si Aling Rosa, ang kanyang katawan ay unti-unti nang gumagaling. Salamat po sa pag-anyaya, Don Emilio. Malaking karangalan po ito para sa amin.
Walang karangalan na mas malaki kaysa sa pagkakaroon ng mabubuting tao sa aking tahanan. Sagot ni Don Emilio. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Sa hapagkainan, nagkwentuhan ng dalawang pamilya. Ibinahagi ni Aling Rosa ang mga kwento ng kanyang anak noong bata pa ito. Ang pagiging matulungin nito sa mga kapitbahay, ang sipag nito sa pag-aaral, ang pangarap nitong makatapos at makapagbigay ng magandang buhay sa kanyang ina. Nakinig si Alessandra ng may interes. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Gabriel. Sa bawat kwento, lalo niyang nauunawaan ang lalaking kanyang minamahal. Ang kanyang kabutihan ay hindi nagmula sa isang araw ng pagkakataon. Ito ay bunga ng mga taon ng pagpupunyagi at pagmamahal. Alam mo, Alessandra, sabi ni Aling Rosa habang hinahawakan ang kamay ng dalaga. Nung una kang makita ni Gabriel sa ospital, umuwi siya na may ngiti sa mga labi. Hindi ko alam kung bakit, ngunit alam kong may espesyal sa'yo. At ngayon nakikita ko, ikaw ang dahilan ng kanyang kaligayahan. Namula si Alessandra, ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Salamat po, Aling Rosa. Ngunit sa totoo lang, si Gabriel ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung saan ako pupunta. At yan ang dahilan kung bakit kayo perpekto para sa isa't isa, nakangiting sabi ni Don Emilio. Hindi dahil pareho kayo, kundi dahil pinupunan ninyo ang kulang sa isa't isa. Nang matapos ang hapunan, naglakad-lakad sina Gabriel at Alessandra sa harden ng Villarreal Mansion. Ang mga ilaw ay malambot, ang hangin ay presko, at ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan. Hindi ko akalain na ganito ang magiging takbo ng lahat, sabi ni Gabriel habang magkahawak sila ng kamay ni Alessandra. Nung gabing yan sa bodega, akala ko ang pagtulon sa'yo ay isang simpleng kabutihan lamang. Hindi ko alam na magbabago nito ang buong buhay ko. Para sa akin, hindi ito simpleng kabutihan, Gabriel, sagot ni Alessandra. Ang kanyang boses ay malambing. Ito ang simula ng isang kwento na hindi ko inaasahan. Isang kwento ng paghilom, ng pagpapatawad, at ng pag-ibig. Napahinto si Gabriel at hinarap si Alessandra. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang kanyang muka, ang mga mata na minsang nagdulot ng pagdududa, ngunit na yon ay puno ng tiwala at pagmamahal. Alessandra, simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Sa lahat ng mga nangyari, isang bagay ang natutunan ko. Ang katotohanan ay maaaring masakit, ngunit ito rin ang nagpapalaya. At ikaw ang nagturo sa akin na ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba, kundi para sa sarili. At ikaw naman, Gabriel? Sagot ni Alessandra. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Itinuro mo sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi pera o kapangyarihan, kundi ang pagkakaroon ng taong handang tumayo sa iyong tabi kahit na anong mangyari. Hinawakan ni Gabriel ang mukha ni Alessandra. Ang kanyang mga hinlalaki ay marahan na humaplos sa kanyang mga pisingi. Mahal kita, Alessandra. Hindi lamang dahil sa iyong kabutihan, kundi dahil sa kung sino ka. Ang babaeng hindi natakot na harapin ang kanyang mga pagkakamali, ang babaeng pumili na magbago, ang babaeng nagbigay sa akin ng pag-asa. Napaluha si Alessandra. Ang kanyang mga luha ay puno ng kaligayahan. Mahal din kita, Gabriel. At pangako, hindi kita iiwan, hindi na muli. Yumakap sila sa isa't isa, at sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at pagsubok ay tila nawala. Ang natira lamang ay ang pag-ibig, isang pag-ibig na pinatibay ng mga pagsubok, pinadalisay ng pagpapatawad, at pinagtibay ng pangako. Lumipas ang mga buwan. Si Gabriel ay naging isa sa mga pinakamahusay na empleyado ng Villarreal Enterprises. Ang kanyang sipag at dedikasyon ay hindi napapansin, at sa lalong madaling panahon, siya ay na-promote sa isang mas mataas na posisyon. Ngunit higit pa sa kanyang tagumpay sa trabaho, ang kanyang relasyon kay Alessandra ay patuloy na lumalago. Si Aling Rosa ay ganap ng gumaling. Sa tulong ng mga Villarreal, siya ay nakapagpatayo ng isang maliit na tindahan sa kanilang lugar na naging daan upang makapagbigay siya ng trabaho sa mga kabataan sa kanilang komunidad. Gabriel, anak, hindi ko akalain na makikita ko ang araw na ito.
sabi ni Aling Rosa isang hapon habang nakaupo sila sa kanilang tindahan. Ang aking anak na minsang hinamak ng lipunan ay ngayon ay isang respetadong tao. At higit pa doon, nakita kong masaya ka. Iyan ang pinakamahalaga. Numiti si Gabriel. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Salamat, inay. Ngunit hindi ko ito nagawa mag-isa. Kung hindi dahil sa mga taong naniniwala sa akin, kay Alessandra, kay Don Emilio, hindi ako makararating dito. At yan ang dahilan kung bakit nararapat ka sa lahat ng ito, anak. Hindi ka nag-iisa. May mga taong handang tumulong sa'yo, at yan ay dahil tinulungan mo rin sila. Isang gabi, dinala ni Gabriel si Alessandra sa isang lugar na espesyal para sa kanilang dalawa. Ang bodega kung saan nagsimula ang lahat. Ang lugar na minsang naging simbolo ng kanyang kahihiyan, ay ngayon ay naging simbolo ng kanyang bagong simula. Alam mo, nung una akong pumasok dito, hindi ko alam na may naghihintay sa akin na magbabago ng aking buhay. Sabi ni Gabriel habang nakatayo sila sa harap ng bodega. At nung una akong magising sa ospital, hindi ko alam na ang lalaking inakusahan ko ay siyang magiging dahilan ng aking paghilom. Sagot ni Alessandra. Ang kanyang kamay ay humigpit sa kamay ni Gabriel. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin sa hinaharap, patuloy ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ngunit isang bagay ang alam ko. Hindi kita bibitawan. Anuman ang pagsubok na dumating, haharapin natin ito ng magkasama. Numiti si Alessandra. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. At yan ang pangako na aking itatago sa aking puso magpakailanman. Nagtungo sila sa isang burol na may tanawin ng buong lungsod. Ang araw ay papalubog na. Ang kalangitan ay puno ng kulay kahel at rosas. Umupo sila sa damuhan, magkahawak ang kamay, at pinanood ang paglubog ng araw. Tingnan mo, Gabriel, bulong ni Alessandra. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ni Gabriel. Ang ganda ng tanawin. Para bang ang mundo ay sumasang-ayon sa ating kaligayahan. Yumakap si Gabriel kay Alessandra. Ang kanyang mga labi ay humaplos sa kanyang no. Hindi lamang ang mundo, Alessandra. Ang lahat, ang mga bituin, ang hangin, ang lahat ng bagay, ay tila nagdiriwang ng ating pag-ibig. Tumawa ng mahina si Alessandra. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Sobrang dramatic mo naman. Natuto ako sa'yo, sagot ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagnaningning. Ikaw nagturo sa akin na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis, kundi tungkol sa pagdiriwang ng bawat sandali. Natahimik sila. Pinapanood ang papalubog na araw. Sa sandaling yon, naramdaman ni Gabriel ang kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang lahat ng paghihirap, lahat ng pagsubok, lahat ng sakit, lahat ito ay nagkaroon ng kahulugan. Dahil sa bawat pagbagsak, siya ay bumangon ng mas matatag. Sa bawat pagdududa, siya ay natutong magtiwala. At sa bawat pagsubok, siya ay natutong magmahal ng mas malalim. Gabriel, tawag ni Alessandra. Ang kanyang boses ay malambing. Salamat sa pagligtas sa akin. Hindi lamang sa gabing yon sa bodega, kundi sa bawat araw na ipinakita mo sa akin na ang mundo ay may kabutihan pa rin. Hinarap ni Gabriel si Alessandra. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng malalim sa kanyang mga mata. At salamat sa pagtitiwala sa akin, Alessandra. Sa pagpili na maniwala sa akin kahit na may pagdududa. Sa pagpili na magmahal. Hinalikan ni Gabriel si Alessandra sa no. At sa sandaling yon, ang lahat ng mga salita ay hindi na kailangan pa. Ang kanilang mga puso ay nag-uusap sa wikang hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit ang kanilang pag-ibig ay patuloy na nagniningning. Sa gitna ng mga bituin, sa gitna ng dilim, sila ay nakatayo ng magkasama. Hindi bilang estranjero, hindi bilang magkaaway, kundi bilang dalawang pusong pinagbuklod ng isang marangal na gawa. Ang bagong umaga ay dumating, at kasama nito ang pangako ng isang magandang kinabukasan. Isang kinabukasan na puno ng pag-asa, pagmamahal,
at ang katiyakan na ang kabutihan at katotohanan ay laging nagtatagumpay. Kaya pala, ganun pala ang tamang daan. Hindi yung pinakamabilis, kundi yung pinakamatapat sa puso. Mula sa isang gabing puno ng maling akusasyon hanggang sa umagang puno ng katotohanan at pagpapatawad, pinatunayan ni Gabriel at Alessandra na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o sa apelido, kundi sa tibay ng loob na manindigan para sa tama. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pagliligtas sa isang buhay sa bodega. Ito ay tungkol sa pagliligtas sa isa't isa mula sa kadiliman ng pagdududa at pot. Si Gabriel, na nawala ng lahat, ay hindi nawala ng danggal. Si Alessandra, na naligaw sa kanyang sariling alaala, ay natagpuan ng daan pabalik sa katotohanan at sa piling ng lalaking hindi nagpadala sa galit ng mundo. Sa bawat luha, sa bawat pagsubok, may isang aral na nananatili. Ang kabutihan, kahit gaano pa ito katagal itago, ay laging makakahanap ng liwanag. At ang pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi sa sarili, ang siyang nagbubukas ng pinto sa tunay na kalayaan. Salamat sa pagsama sa paglalakbay ni Gabriel at Alessandra. Naway dalhin natin sa ating mga puso ang kanilang tapang at sa ating mga buhay ang kanilang pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, may pagmamahal pa ring naghihintay na isulat.